Mga ka-Republic, 2 araw na lang at muli na namang aarangkada ang maiinit na bakbakan sa PBA. Sa linggo, buwan namanong laro ng Eastern versus Bolts, ganap na alas 5 ng hapon at ang main game ay ang sagupaang Ginebra SMB. Tingnan natin kung maitutuloy-tuloy ng Gin Kings ang kanilang momentum. At sa mas mauunang laro, maraming nag-aabang kung makaka-bounce back ang All-Filipino Conference Champion Meralco matapos matalo ng 2 sunod. Ang huli laban sa rumaratsyadang Converge. And speaking of the Fiber Xers, sila na nga ba ang gigiba sa dominasyon ng MVP at SMC Groups? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, handa na ang Ginebra sa nalalapit nilang laban sa SMB at sa linggo nga po yan magaganap. Kung nag-prepare ng gusto ang Gin Kings sa naging sagupaan nila ng Magnolia noong Christmas Day Clasico sa January 5 ay alis to rin ang mga bataan ni Coach Tim Cone dahil magiging mas mahirap na kalaban ang Beermen. Gutom sa panalo ang magsiserbisa dahil nadalawang sunod sila ng Eastern, habang maagay gusto ng mga itong makabalik sa win column. May momentum naman ang Ginebra dahil sa malaking comeback win nila noong Christmas Day Clasico. Dahil sa panalong iyon ay nabawasan daw ang pressure going into this game laban sa tropa ni Coach Leo Austria, nasabi yan ni Coach Tim Cone. Mas relax daw sila dahil safe pa ang pwesto nila sa team standings. Sa kartadang 4 na panalo, 2 talo kasama ang Ginebra sa upper half ng mga kupunan. Samantalang ang SMB ay may kartadang 3 panalo, 3 talo. Sa elimination round ay may tig-12 laro ang bawat kupunan. Pagkatapos nito, malalaglag ang 5 team at di makakasalta sa playoffs. Sa 3 team ng SMC, pinakadelikado ang lagay ng Magnolia na may 5 talo na at 2 pa lang ang panalo. Sa kasalukuyan ay kasama sa bottom half ang Hotshots at kung di sila makakapag-regroup ng maaga, di malayong maaga rin silang magbabakasyon. Anyway, ang Ginebra SMB match sa linggo ay parehong pampitong laro ng 2 team sa conference na ito. Importante sa parehong kupunan na manalo dahil patitibayin nito ang kanilang posisyon sa team standings na kasalukuyang pinangungunahan ng Northport na isa pa lang ang talo sa 7 laro. Nasa pangalawang pwesto ang Rain or Shine na may 4 na panalo at 1 talo. Number 3 naman ang Eastern sa kartadang 6 na panalo, 2 talo, tabla sila ng Converge sa katulad na win-loss record. Target ng Ginebra na makabuelo pa sa kanilang unang laro ngayong bagong taon matapos padapain ng Hotshots noong araw ng Pasko. Ang SMB naman hangad na makabalik sa win column matapos maramdaman ang lakas ng guest team Hong Kong Eastern. Kung inyong naaalala, ang Ginebra ang tumalo sa SMB sa Governor's Cup semifinals at gusto ng Beermen kahit paano'y makabawi sa Gin Kings. Na sa ating tingin ay mas magiging mahirap dahil nadagdagan ang puwersa ng mga mag-aalak sa ilalim. Slowly but surely, nagpaparamdam na si Troy Rosario bilang karagdagang big man ng Ginebra. Ewan natin kung mangyayari na ang nakatakdang pagbabalik ni Jamie Malonzo. Pero kung makapaglalaro na nga ang high-leaping power forward, dagdag ito sa sakit ng ulong dapat i-address ni SMC Coach Leo Austria. At dito naman tayo sa ating kahalong balita. Matapos pagharian ng Philippine Cup noong Season 48, hindi na ulit nakapagpakita ng magandang kampanya ang Meralco. Nadali sila ng injury bug, kaya nga nag-i-struggle sila sa kasalukuyan. Sa kabila nito'y positibo pa rin si Chris Newsome, inalala ng Philippine Cup Finals MVP, ang simula ng kanilang All-Filipino campaign kung saan nagkaroon sila ng 1 panalo at 3 talong record sa pagsisimula ng conference. Ngunit nakabalik pa sila at nasungkit pa nga nila ang kanilang kauna-unahang PBA Championship. Malakas ang kupunang makakasagupa ng Meralco sa kanilang pambungad na laro sa linggo. Laban ito sa kupunan ng Eastern na sa paglalim ng conference ay nagkakamada ng panalo. Sa 8 laro ng guest team so far ay 2 pa lang ang kanilang talo. Una silang tinalo ng Rain or Shine at pagkuway pinasemplang din sila ng Batang Pierre.
Ngunit dalawang bigating team na ang kanilang pinatumba, ang SMB at ang Ginebra. At sa linggo ay isa pang champion team ang susubok sa tatag ng guest team. Tingnan natin kung magagawa ng Meralco ang ginagawa ng Beermen at ng mga mag-aalak. Tinalo na rin ang Eastern ang Converge noong November 29, 2024. 117-106 at dapat sigurong mabanggit na noon ay wala pa sa lineup ng Fiber Xer si Justin Baltasar. Lumakas ngayon ang kupunan ng telco company sa pagdating ni Balti at mismong si two-time PBA MVP na si Danny Lakay Ildefonso ang nagsabi excited siyang i-mentor ang MPBL two-time national MVP dahil tulad daw ito ni Junmar Fajardo na minentor din niya noong bagong salta pa lang si Abay sa SMB. Bukod sa rain or shine, mainit ang usap-usapang ang Converge di umano ang gigiba sa dominasyon ng SMC at MVP groups dito sa PBA. Abangan natin yan kung magkakatotoo. Samantala, ihabol natin ang katanungang ito ng isang Ginebra fan. Kukunin nga ba ng Ginebra si Quintin Millora Brown para palakasin ang front court ng Gin Kings? Mahusay na player po yan, isa si QMB sa naging susi upang mapagwagian ng UP Fighting Maroons ang katatapos na UAAP season. 6'10 ang former UP Maroon bigman at gugustuhin ng kahit sinong team na makuha nila ang serbisyo nito. Ngunit yung kukunin siya ng Ginebra, malabo po yan. Mas malabo pa yan kaysa sabaw ng pusit. Una, kailangan mo nang dumaan sa rookie draft at malabo rin na unang pipili ang Gin Kings. Saka ang pinakamalaking tanong dyan, willing ba si Millora Brown na magpa-draft sa PBA? Mas malaki ang kanyang kikitain sa liga sa ibang bansa. Kaya nga po lagi nating sinasabi, huwag tayong maniwala sa fake news. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Reggie Jimenez. Salamat sa suporta, idol. Nai-educate ako tuwing nagko-comment ka. Sa iyo rin, Musang. Yes, mag-iiyak ka na naman ng mga haters. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout, Lawrence Corig from General Crias Cavite. Shoutout. Barako Mananabas mula naman dyan sa Italy at saka sa baby mo. Shoutout. Sa iyo rin, Herminio Centeno. Yes, shout out sa iyo, idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Diana Arinton. Sana nga wala nang ma-injured sa Barangay Ginebra. At sa iyo rin, shout out Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Happy New Year. At sa iyo rin, Edwin Filisardo. Happy New Year din sa iyo, idol. Good luck sa team natin. Rosemary Juan at sa iyo, Bia, pagaling ka, shout out sa inyong maglola. At sa iyo rin, shout out Rubin Dolor Kabayan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.